The Bible says Solomon is the wisest man that ever lived. Kung ganon, ay dapat siya talagang pakinggan. At ang ating pag-aaralan ngayon, chapter 5 ng Ecclesiastes, at pamagat ng pag-aaral na ito, the burden of words and wealth. Ang mga pasanin na dinudulot ng mga salita at ng mga kayamanan dito sa daigdig. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Kayo Diyos na maaaring lapitan at Diyos na maaaring magturo. May you give us your peace, O God, your serenity. Whatever burdens we may have in our lives, big or small, we surrender at your feet, O God, and ask you, take them away from us and replace such burdens with your peace, with your wisdom. We ask you, Father, to be our speaker now. Please teach us, enlighten us, open our eyes and ears, liberate us from ignorance. Let the light of your truth shine in our lives. Protect us from lies, from falsehood, from ignorance. Protect us from work of malicious men and evil spirits. At nawa ang iyong ginhawa ang siyang maghari sa aming buhay. Kung may mga kapatid kaming may mga dinaramdam, mga physical ailments, Lord, may you strengthen us and give us your comfort because we like to focus on your word alone. Teach us, lead us. In the name of Jesus, our teacher, we pray. The burden of words and wealth, Ecclesiastes chapter 5. Let us first read verses 1 to 3. Guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth. So let your words be few. As a dream comes when there are many cares, so the speech of a fool when there are many words. Maraming mga mahalagang mga pananalita mula kay Solomon. At ang sinasabi lang dito, be careful. Do not talk too much when you worship. When you come before the presence of the Lord, when you come to the house of God, He says, do not be like the fools. At may binanggit po dito na sacrifice of fools. The fools here refer to people who offer sacrifices even though they have not sinned. Kaya dapat alam mo rin kung ano yung kasalanan, ano yung hindi. Kung minsan hindi naman kasalanan, akala mo kasalanan, may offer ka ng offer, hingi ka ng hingi ng tawad, hindi naman pala kasalanan yun. Sapagkat napakaraming mga bagay na iniimbento na ng tao, ginagawa nilang kasalanan, hindi naman. That's why it is important to know God beyond the usual traditions and the teachings of religious groups, because God is kind and infinitely more understanding. In other words, the first lesson here is be careful in talking to God. Hindi mo siya kababata, hindi mo siya kaibigan, siya ay Diyos. At pinaliwanag pa ni Solomon, siya ay Diyos na nasa langit habang ikay nasa lupa lamang. Therefore, stay in your place. Observe decorum at lumagay ka sa iyong lugar sapagkat ikaw ay hindi Diyos at ang Diyos ay hindi tao. Therefore, dapat talaga merong consciousness. And Solomon says that speech has consequences, as worrying and thinking have consequences like dreams. Alam din yun ni Solomon na pag lagi mong iniisip habang gising ka, mapapaginipan mo nga. The power of suggestion. Kasi sabi niya, kung yung lagi mong iniisip na papanaginipan mo, cause and effect, yung pagsasalita ng sobra, may effect din yan. Dahil yan ay isang cause. Therefore, don't talk too much. Ecclesiastes 5:4-7. When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. Actually, ito talaga yung tinutumbok ng mga verses 1-3. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Do not let your mouth lead you into sin, and do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Much dreaming and many words are meaningless. Therefore, stand in awe of God. Marami kasing pagka nangangailangan, pagka may kasalanan, pag humihingi ng tawad, pag may kailangan pabor sa Diyos, napakabilis mangako. Napakabilis gumawa ng mga pledges, napakabilis gumawa ng mga commitments. At pagkatapos, pagka umangat-angat na ang kalagayan, bumuti-buti na pag-iisip-isip, bakit ba ako nakapangako ng ganon? Bakit ba ako nakapag-pledge ng ganon?
Napalaki yata. Kaya nung eto na ngayon yung mangongolekta na taga-temple worker, dahil alam ng mga temple workers yung mga pangako ng bawat isa, sabi niya, nagkamali yata ako. Mali. Hindi, joke only. Hindi talaga yun ang dapat kong pledge. At sabi ni Solomon, bakit mo gagalitin ang Diyos? Sinabi-sabi mo, tuparin mo. Sapagkat wala siyang gana na makipaglaro sa mga tao at siya ay seryoso. At bakit mo gagalitin ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng iyong ikinabubuhay? Nanghihinayang ka na ngayon, ngayong galing ka na, ngayong kumita ka na, ngayong yumaman ka na, nanghihinayang ka na ngayon, natuparin ang iyong pangako. Nalalakihan ka na ngayon doon sa sinabi mo. Sabi ko noon, bakit mo gagalitin ng Diyos na nagbibigay sa ng lahat? Gusto mo bang bawiin niya lahat? Because God can destroy all the work of your hands. So Solomon was saying, fulfill your vow or your vows to God. Hindi siya nakikipagbiruan sa tao. So another meaning of a foolish person, a fool is someone who makes a vow to God and does not fulfill them or fulfill it. God is not pleased with such fools, sabi ni Solomon. At sabi niya, it is better not to make a vow, which of course does not mean that you should not make a vow at all. This is poetry, remember, and for it to bring home the point, it exaggerates. Hindi naman sinasabi ni Solomon na huwag ka nalang manunumpa sa Diyos. Ang ibig niya sabihin, kapag nanumpa ka, tuparin mo. Make a vow and fulfill it. Kailangan serious ka pag may binibitawang kang salita. Sa tao nga, ginagawa natin ay pinapangako natin. At kumisa, naiiba lamang yung stand natin. Kung nakita natin, iba pala siya doon sa pinangakuan natin, person A. Ngayon, person B na siya. Nag-iba. So bakit mo hindi iibahin ang pakikitungo mo sa Kanya kung nag-iba ang pagkakilala mo sa Kanya? Pero ang Diyos ay hindi nag-iiba. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya ang usapan nyo ng Diyos ay hindi dapat pinapalitan. And not fulfilling one's vow, according to Solomon, is a sin. Di mo tinupad ang pangako mo sa Diyos. And taking back and complaining about one's vow can anger God. Huwag mo siyang gagalitin. Because God's anger can lead God to destroying a man's work. Therefore, respect, revere God by fulfilling your vow. Ecclesiastes 5:8-9. If you see the poor oppressed in a district, and justice and rights denied, do not be surprised at such things. For one official is eyed by a higher one, and over them both are others higher still. The increase from the land is taken by all. The king himself profits from the fields. Marami po kasing pinagdudugtong-dugtong ng mga wisdom dito si Solomon, not necessarily all of them related or directly connected with one another. Basta't mga karunungan niya na inipon nandyan sa Ecclesiastes, at ngayon kumambyo, meron siyang isang ina-address, isang cause of unhappiness. Remember that the main theme of Ecclesiastes is how can we make life meaningful and happy? At dito tiningnan niya at dinala niya tayo sa isang topic na talaga namang pag sineryos mo, mawawalan ka ng ligaya sa buhay. Sabi niya, pag nakikita niyo ang mga maralita na naapi, kinakawawa sa isang lugar, at ang hindi sila nabibigyan ng katarungan, huwag na kayo magtaka pa. Bakit? Siguradong may opisyal na may kapangyarihan ng gobyernong gumagawa nun. At ang opisyal naman na yan may nakakataas sa kanya na siyang nag-uutos sa kanya nun, at kung hindi man inuutos yan directly, kumukonsinte sa kanyang ginagawa at binibigyan siya ng proteksyon. At sa itaas nila ay mayroon ng panghigit na mas matataas sa mga opisyal na alam lahat yung sistema na yan at lahat sila ay nakikinabang sa sistema na yan. In fact, yung hari, nakataas-taasan ng ranggo, ang ikinakayaman niya at kinakabuhay ay galing sa buwis ng mahihirap at galing sa pagtatrabaho ng buong bayan. What is he saying? Do not be surprised by the oppression of the poor, by the abuse of the people, by their government officials. Do not be surprised that abuse is perpetuated because all of them in the power hierarchy benefit from the system. And at the top of them is the king himself. And remember, he who has the power to change the system is the one who benefits most from it. So why will he change it? Solomon is only saying, do not be surprised. Solomon is not saying, just accept it. Magkaiba yun. Sabi niya, huwag ka nang magulat pa na maraming mga nangyayaring abuso. Huwag ka nang magulat pa na maraming kawalan ng katarungan sapagkat yung mga may kapangyarihan ay nagpapasasa sa kanilang kapangyarihan at sila nagtutulong-tulong at nagsasama-sama sila dahil lahat sila nakikinabang sa umiiral na sistema. Huwag ka magtaka. Sinasabi lang ni Solomon na huwag ka magtaka, hindi niya sasabing, tanggapin mo yan.
Sabi lang niya, huwag kang magtaka. Human nature. That is what you should expect from the world. That you must not expect people to be caring and loving when they are powerful. Kaya dapat natututo kang tumindig sa iyong paa, mahalin mo ang iyong sarili, huwag mong iasa ang lahat sa mga kapangyarihan. Of course, may kinalaman siguro dito, mga kapatid, yung unang-unang pagpili ng Israel ng hari. Nung araw kasi, sila'y walang hari. Ang Diyos ang namamahala sa kanila. Subalit ang lahat ng mga kanilang mga kanugnog bayan ay may mga hari. Kaya ang mga Israelites humingi ng hari. Sabi ng Diyos, ayaw nyo pa ba sa akin? Humihingi pa kayo ng human king? Sabi ng mga Israelites, yung iba meron, kami wala, gusto namin ng hari. Kaya sabi ng Diyos, sige, walang sisihan. Bibigyan ko kayo ng hari, yan ang gusto niyo. Pero walang sisihan. Yan ngayon ang naging bunga. The royalty, this government system has become corrupt. And God is saying, you ask for human leaders, that's what you're getting. Do not be surprised. But let me be emphatic that Solomon is not saying, accept it for what it is. Ang sinasabi lang niya, akala mo naman bago ng bago sa'yo yan? Bakit ka naman umaasang lilingapin ka ng mga taong mga makapangyarihan na yan? Ba't mo inaasahan yun? Kaya dapat marunong kang lumingap sa iyong sarili, marunong kang mag-alaga sa iyong sarili, at hindi mo iaasa sa iba ang pag-aalaga sa iyo. Then cambio na naman si Solomon to the main topic of Ecclesiastes, which is really materialism. Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless. What is the teaching here? If you love money, money will never be enough for you. So mga kapatid, gusto niyo pong malaman kung kayo'y maibigin o umiibig sa salapi? Isang symbol or symptom, hindi na kayo kahit kailan nagkaroon ng sobra para ibigay sa kapwa. Laging kulang. Ang pagiging kulang ay hindi nakaasa sa amount. Nakaasa yan sa ating attitude. Kasi pag umiibig ka sa pera, you never have enough. So you always want more and you never want to give to others. At paano nyo malalaman kung hindi kayo umiibig sa pera? Kahit ang pera ninyo hindi marami, nakakapagbigay kayo sa iba. Nakakatulong kayo sa kapwa na ibibigay nyo sa Diyos yung saganang Kanya. Ibig sabihin, hindi kayo umiibig sa pera. Kasi sabi niya, ay ang umiibig sa pera kahit kailan, laging kulang. Kahit bigyan mo yan ng milyones, bilyones, kulang. Kasi yun ang pag-ibig niya, he will never have enough. Then 5:11, Ecclesiastes, as goods increase, so do those who consume them. And what benefit are they to the owner except to feast his eyes on them? Sabi, alam nyo, pagka dumadami ang mga kayamanan, dumadami rin ang gagamit. Lumalaki ang kita, dumadami ang gagastos ng kinikita mo. So wala ka na tuloy mapala bilang nagtrabaho para paramihin ang kayamanan mo, kundi tingnan mo na lang yan, hanggang tingin ka na lang dahil iba ang gagamit. What is Solomon trying to say? The more you have, the more everyone expects from you. Nasubukan nyo na ba yan? Nung wala kayong hanap buhay, wala kayong kita, wala namang humihingi sa inyo. Natatapunan pa kayo kuminsan ng mga 100, 500. Pero nung kumita na kayo, wala na nagbigay sa inyo. At nung mabalitaan ng mga kamag-anak nyo at kaibigan na malakas kayong kumita, di ba biglang dumami ang kamag-anak nyo? Tinutuntong ka ng mga inaanak ng nanay mo sa kasal dahil kinakapatid ka niya. Alam nyo, money has a lot of relatives. Poverty is usually an orphan. Dumadaming tao. Nung hindi ka nag-abroad, hindi ka dollar earner, hindi ka ba pinapansin ng mga tao? Pero subukan mo nag-abroad ka. Akala nila namumulot ka ng pera abroad. Pag uuwi ka, ang daming dumadalaw. Pag aalis ka, marami naghahatid. At ang asawa mo, laging nakukuhang ninang sa lahat ng kasal. Sabi ni Solomon, as the goods increase, so do those who consume them. And, huwag kang magkakamali na dumami ang pera sapagkat pupupugin ka ng mga kamag-anak. Ang sinasabi dito ni Solomon, more money doesn't mean more enjoyment. It only means more expenses. It only means more dependence and therefore more problems. So sinasabi niya, do not work too hard just to have too much. You will only have problems. Hindi sinasabi po dito na huwag kang magtrabaho, huwag kang mag-impok, huwag dumami ang kita. Ang sinasabi dito,
Huwag mong sobrang isakripisyo ang iyong sarili para lang sobrang paramihin dahil pag sobrang dumami na yan, hindi mo na rin may enjoy. Dadami na ang sasalakay sa'yo. Dadami na ang hihingi, dadami ang magtatampo, dadami ang aasa. Ba't mo ngayon pupudpurin at gagaskasin ang sarili mo just to earn more para lang malaman ng iba na marami kang pera, makidnap ka, mahold up ka, manakawan ka? Ecclesiastes 5:12. The sleep of a laborer is sweet, whether he eats little or much, but the abundance of a rich man permits him no sleep. Nakikita niyo naman talaga yan, di ba? Yung mga kargador, pag natulog, talagang tulog. Mga tindera sa palengke, talagang inaalog-alog mo na, naghihilig pa. Sabi nga nun, alam niyo yung mga trabahador, yung mga obrero, yung mga maliliit kumita, na halos hindi magkasya ang kinikita, yan naman masasarap ang tulog. Tingnan mo ang mayayaman. Marami dyan, kailangan pa ng sleeping pills. Hindi mapagkatulog ang mayaman. Those who work hard just to survive can sleep well. But the rich can hardly sleep because of their cares. Their abundance attracts trouble, thieves, at kutakot-takot na mga manghihingi. Therefore, the abundance of the rich invites a lot of worry. Ecclesiastes 5:13-17. I have seen a grievous evil under the sun, wealth hoarded to the harm of its owner, or wealth lost through some misfortune, so that when he has a son, there is nothing left for him. Naked a man comes from his mother's womb, and as he comes, so he departs. He takes nothing from his labor that he can carry in his hand. This too is a grievous evil. As a man comes, so he departs. And what does he gain? Since he toils for the wind, all his days he eats in darkness with great frustration, affliction, and danger. Once more, Solomon says, wealth does not always give a good life. It may, but it doesn't surely guarantee that you will have a good life just because you have a lot of money. Wealth worked hard for can be lost just like that. So, alam nyo, may nakita pa ako isang bagay na talagang masaklap. Na kahit ang isang tao magpagod buong buhay para mag-ipon ng kayamanan, sa isang iglap, maaaring mawala lahat. Sa isang taya sa sugal, o sa isang taya sa negosyo at pakikipagsapalaran, sa isang dilubyo, sa isang bagyo, no? Sa isang lindol, maaaring mawala ang lahat. So, ang mga tao na sobrang naghihirap para mag-impok ng kayamanan ay maaaring magwakas nang wala rin tulad nung hindi naghirap. Kumbaga, naghirap pa siya para maghirap lang uli. At meron namang hindi na siya naghirap at gano'n na lang kanya naging buhay. Kung minsan ang buong buhay mo, nakahiwalay mo na ang iyong asawa, hindi mo na namahalang yung mga anak, hindi na kayo nagkita-kitang mag-anak para lang dumami ang pera nyo, tapos at the end pala, wala ka rin namang hawak sa kamay mo, wala ka rin maipakita na bunga na yung mga pagsisikap. Sinasabi dito ni Solomon, people who had hardships just to gather wealth can actually end up with the same hardships. Na ganun din ang magiging wakas. At kahit pa manatili silang mayaman, hindi garanti na mamamatay silang masarap at maginhawa o kaya ay mapayapa. Lalong-lalo na kung yung kayamanan nila na walang muli. Verse 18 of chapter 5, Then I realized that it is good and proper for a man to eat and drink, and to find satisfaction in his toilsome labor under the sun during the few days of life God has given him. For this is his lot. Sa wakas, may nakita na naman si Solomon na marapat gawin, kapakipakinabang na pag-ubusan ng oras. Sabi niya, because of life's mysteries and uncertainties, it is wise to enjoy or not to miss enjoying eating and drinking and work. Kasi pag magtatanong kayo, bakit pa po kami nagsisikap? So anong dapat namin pagsikapan? Yung pala't kahit maghirap kang ganyan, pwede ring mawala. Hindi sinasabi ng Solomon na huwag kang maghirap para yumaman, ha? Once more, poetry to, exaggerated ang presentation. Ang kukuhanin mo yung center theme ng kanyang topic. And the topic is,
kung gagasgasin mo rin lang ang buhay mo, sisirain mo ang mga relasyon mo, isasakripisyo mo ang lahat-lahat para ka lang yumaman, thinking na ang kayamanan ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan, mag-isip-isip ka muli. Kasi maraming yumaman, hindi sumaya. At maraming yumaman, naghirap din uli, namatay ding mahirap. Hindi niya sinasabing huwag kayong magsikap. Ang sinasabi niya, huwag niyong isakripisyo ang araw-araw ng buhay niyo para doon sa future na pinag-iipunan ninyo. Huwag ninyong isakripisyo ang lahat-lahat ng mga maliliit na kaligayahan, tipid kayo ng tipid, tiis kayo ng tiis, para doon sa inaantay niyong big thing, big vacation, big break, big money. Sabi niya, baka hindi dumating yun eh. At kahit dumating yun, di pa rin kayo sure na kaligayahan nga ang magiging bunga. So para kayo makatiyak na hindi kayo matatalo sa buhay, etong gawin nyo. Araw-araw, mag-enjoy kayong kumain. Kung ang kinakain nyo ay mahal o mura, enjoyin nyo. Meron kang 3 dilis at 1 kamatis, lagyan mo ng formation sa plato, yung parang mga bulaklak. Kakain ka ng tuyo, lagyan mo ng konting atsara, hindi naman napakamahal nun. Gusto mo, meron kang magandang plato, kahit ang mura lang ang ulam mo, maganda yung presentation. Sabi niya, wala kayong talo. Pagka araw-araw, tinamasan nyo yung mga mumunting mga kaligayahan na ipinagkakaloob ng Diyos sa mayaman at sa mahirap. Kasi hindi mo kailangan maging mayaman para kumain. Hindi mo kailangan maging super yaman para ma-enjoy ang mga bagay na yan. Sabi niya, alam niyo kung anong mabuti sa buhay? Kumain ka, uminom ka ng masarap, at enjoyin mo ang iyong trabaho. Bakit? If there is one thing sure in life, it is that we will work. Sasabihin pa ng mga ibang housewives, wala naman po kasi akong trabaho, full-time housewife lang. Anong palagay niyo sa trabaho niyo sa bahay? Hindi trabaho. Trabaho yan, wala lang kayong sweldo. No? Yan nga ang trabahong mas heroic kasi wala kang sweldo. Sasabihin pa ng husband, wala ka naman trabaho, nasa bahay ka lang. So, mapalit tayo ng lugar. Tingnan ko lang kung makapasok ka sa oras, kung hindi kita ipinaglalabay, pinamamalansya, ipinagluluto. 1 linggo lang mukhang basahan ka. Diba? Kung hindi kita sinusuportahan dito, kaya mo sasabihin ikaw ang kumikita. Kung hindi kita tinutulungan, wala ka rin. So, trabaho yan. Ano sinasabi ni Solomon? Kung ano man ang ginagawa mo araw-araw, huwag mong isumpa ang ginagawa mo. Mahalin mo, enjoyin mo. Kasi pag yanan, hindi mo pa in-enjoy. Ano pag natirang in-enjoy mo? Ang tao talaga nagtatrabaho. So one of the things you must do is to find a work that you enjoy. If you have a job that you don't enjoy, drop it and find something else. Because if you find something to do that you like, then it's not work. It's really play. So kaysa hinahampas-hampas mo yung nilalaban mo, haplos-haplos yung, ang sarap maglaba, ganyan. Yung ine-enjoy mo ang mga bula at kung ano-ano. Kasi gagawin mo rin eh. Maglilinis ka, nagdadabog ka, gagawin mo rin naman. Nagluluto ka, naiinis ka, gagawin mo rin. Sabi, kahit anong dapuan ng kamay nyo, pagpalain ninyo at gawin nyo. Sabi nga sa New Testament, whatever your hands find to do it as unto the Lord. You know why you do it unto the Lord? Because work is of God. Nung bumukas ang kurtina, ang tabing ng tanghalan ng Biblia sa Genesis, ang inabutan nating Diyos entablado ay Diyos na nagtatrabaho. Hindi Diyos na nagpapahinga. Diyos na gumagawa, lumilikha, nagre-rearrange, sabi, ay mga tubig at lupa, halo-halo, ihiwalay ko ang mga ito, gagawin kong pulo. Nagtatrabaho. Yan ang kauna-unahan niyang ipinakita sa tao. At ang tao ay nilikha, ang unang-unang utos ng Diyos, hindi you will have no other gods before me. The first commandment, take care of the garden. Ayusin niyo to, alagaan niyo tong lahat. Sabi niya ganon. Ibig sabihin, kung paano ko itong ginawa, alagaan nyo to. Magkakapartner tayo dito. Ang Diyos nyo yung nagtatrabaho, so nagtatrabaho kayo. Ang trabaho kasi, naging mumurahin nung nagkaroon ng sweldo. Kaya sinusukat mo yun ang halaga ng isang tao. Magkano kita mo sa isang araw? Ay, kung minimum wage ka lang. Ako, 3,000 a day. So yung trabaho ko mas importante kaysa sa'yo. That's corruption of work. But everybody has to work for the planet to go on living. So ang lahat ay may ginagawa, masyado lang may inequity in the distribution of payment or wages. Pero aandar ba ang buhay kung walang mga janitor? Aandar ba ang buhay kung walang mga tinatawag nating mga simpleng mga trabaho? So kailangan iginagalang mo ang kapwa mo manggagawa. Basta ang tao ay marangal ang trabaho niya, hindi niya ninanakaw yung kinikita niya. Marangal yan, igalang mo yan. Walang mas mataas at walang mas mababang trabaho dahil Diyos ang umimbento ng lahat ng trabaho. Para rin yung katawan, may iba't ibang ginagawa. Sabi nga sa Corinthians, hindi mo pwedeng sabihin ng mata, hoy, mas mahalaga ako sa iyo kaysa paa. No? Kasi kung walang paa, saan tutungtong yung mata? Mahuhulog siya sa putik. So, tulong-tulungan.
Hindi mo dapat minamaliit ang kapwa mo dahil ganun yung trabaho niya, dahil ganun lahat kasi nagtatrabaho. At sabi ni Lord, everybody should work. In fact, in the New Testament, sabi, if anyone does not work, he should not eat. At, inutos ng Diyos, every 6 days of work must be broken by a day of rest, which He also did. He rested on the 7th day. So, hindi muna siya nagpahinga. You earn your rest by working first. So, yun ang unang utos. Anong unang privilege ang ibinigay sa tao? Everything here you can eat, except this little one here. So, ang unang pribilehiyo, pagkain. Masyado nating binabaliwala ang pagkain kasi ang pagkain parang para na lang tayo mabuhay at huwag mamatay, kaya ka kumakain. No. But eating was for pleasure. So, kung gusto ninyo na magkaroon kayo ng buhay na makahulugan, kung ang araw-araw ay dumalampas nang hindi man lang kayo nakakaupo para kumain kasalo ang mga mahal nyo sa buhay, magkwentuhan, magsubuan, no? Mag-usap-usap, ba't pa kayo nabubuhay? Lahat nagtatakbuhan para magmadali, lahat instant. Pagka meron kang sinubo, nilululun mo na agad, hindi mo na nginunguya sa pagmamadali. But do you know that food is only delicious in the mouth? Only in the mouth is food delicious. Beyond the esophagus, food is already hard work, no? For your system. So you enjoy and savor food. Hindi mo nilululun agad kasi yung lasa, ang sarap. Ang tagal mong nilalasap-lasap. Kasi kaya ka nga nilagyan ng Diyos sa mga taste buds sa dila para masarapan ka sa pagkain eh. Dahil kung kakain ka lang para ka mabusog, di huwag ka nang lagyan ng taste buds kahit nanululunin mo na lang, pare-pareho na lang yan. Pero ba't ka nag-aapura lagi? Because eating has a social value. It is meant to be sharing. Sabi niya, alam mo kung kumakain ka araw-araw na may nakakasalo ka, nagkukwentuhan kayo, tapos yung trabaho mo, masaya ka sa ginagawa mo, ba nagsasalansang ka ng mga bareta ng sabon araw-araw? Nasasayahan ka dyan dahil ang tingin mo mga ivory yan. Sabi ko nun, huwag ka na magpaka-profound. That is life. Dahil yung pagkayaman-yamang donya doon at ikaw, baka nga mas masaya ka pa eh. Ngayon, kung yung donya, nag-enjoy din sa ginagawa niya, di may bonus. Donya na siya, nag-enjoy pa siya. No? Pero hindi ibig sabihin, pag donya ka, enjoy ka na. Napakalinaw ng sinasabi ni Solomon. Hindi masamang mangarap, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mag-ipon. Pero not at the expense of your daily happiness and well-being. That you don't sacrifice, for instance, your children's childhood. Hindi na kayo nagkita dahil puro katrabaho. Tapos mamaya mag-aasawa na yan. Hindi mo na makakasama kahit kailan. Katulad ng bata, sandaling mo lang makasama yan eh. Yung gustong yumakap sa'yo at sumampas sa'yo na para kang puno. Hanggang mga 6 years old lang yan. Pagkatapos yan, ayaw ka nang kasabay sa mall. Pag mga teenager ng mga anak mo, ayaw ka nang ipakilala sa mga kaibigan para ka bang isang nakakahiyang sakit. No? Because they are making an identity for themselves. Lalo't nagkaroon na yan ng girlfriend o boyfriend. Hindi ka matunghayan pag kumakain ka dahil hanggang sa dinner table nagte-text. Pag nag-asawa pa yan, nagkaanak pa, wala ka na. Kailan mo pa ma-enjoy mga anak mo? Habang mga bata pa sila. So, huwag niyang palampasin. Sabi mo, I'm only building for our future. Nag-iipon ako. Anong future ang pinagsasasabi mo? Nag-iisa ka na lang pagdating ng future. Kasi sabi, sige, mag-ipon ka hanggang kaya mo. But don't sacrifice your daily happiness. Why? Because life is all about daily happiness. Hindi yan yung weekly, monthly, or annually. Hindi yan yung big thing. Kumisa nga yung planong bakasyon mo, nagkakadilu-dilubyo pa eh. So, savor the moment. Enjoy the moment. Sabi niya, it is wise to enjoy and not miss enjoying, eating and drinking and work. So, Solomon is saying, enjoy the moment because you are not sure what's ahead. Hindi mo naman alam kung buhay ka pa 20 years from now. Ipon ka ng ipon. Tiniis mo na lahat. Hindi naman lang namantikaan ang uso mo. No? Hindi ka man lang nasarapan sa kinakain mo. Tapos ipon ka ng ipon para sa bahay na pag namatay ka, may ibang papakasalan ng asawa mo na siyang magpapasasa sa iyong bahay. No? Sabi niya, be kind to yourself. Life must be enjoyed on its daily dosages. So kung hindi kayo nag-enjoy ngayong maghapon, lugi kayo. There are always little pockets of happiness symbolized by eating and drinking kasi yun ay simple, affordable, doable. Ang ibig sabihin lang ni Solomon, ang dami mong magagawa sa buhay na hindi mo kailangan ng malaking pondo para ma-enjoy. Nag-enjoy ka palang kumain ng banana cue habang nakaupo ka sa ibabaw ng balde? Do it. No?
O kaya nag-enjoy ka naman mag-spa, o kung ano man ang gusto mo, mag-yachting, whatever. Kung anong trip mo sa buhay, gawin mo. Huwag mong tipirin ang tipirin ang tipirin. Kasi kung minsan yung inipon mo, nanakaw lang bigla, nangyayari yan. O nakamatayan mo. Enjoy eating and drinking and the simple, affordable pleasures of life. Do not suspend all your pleasures for the big thing, for the big event, for the jackpot, and the savings which may not come at all. Enjoy work and enjoy working. Brothers and sisters, let's internalize this, Work to enjoy working, not just to earn money, not just to accumulate wealth. Kasi if you work only to earn money, ito yung Lunes, isinusumpa mo, Lunes na naman. Would you say, bakit? Anong ginagawa mo? Di ba't meron ng common na kwento na meron daw dalawang trabahador dyan, nagbubuhat sila ng mga bato. Yung isa tinanong, anong ginagawa mo? Eto, nagbubuhat ng bato. Yung isa tinanong, the same job, anong ginagawa mo? Eto, gumagawa ng monumento. Magkaiba naman yung perspective nila, pero pareho yung trabaho. Kaya kung minsan makikita mo sa mga kalye yung mga naguhukay, we are not just laying pipes, we are improving lives. Kasi hindi ka lang naguhukay ng bato dyan para lagyan ng mga tubo. Dahil alam mo na pag nagkatubig yung barangay na yon, maraming mag-e-enjoy, maraming sasaya. So yun ang ginagawa mo. In other words, nung nauso kasi yung assembly line work, hindi mo na alam kung anong kinalaman ng ginagawa mo sa buhay ng iba eh. Pero kung halimbawa, tagagawa ka ng manibela, meron ako tapuntahan, day by day Japan, nagtatrabaho sila 18 hours a day, gumagawa ng manibela. 5 taon na silang gumagawa ng manibela. Sa palagi nyo, anong tingin nila sa mundo? So dapat inisip mo, wow, gagandahan ko to dahil hahawakan ito ng mga driver habang nagpapasyal ang mga pamilya, habang nagde-deliver ng mga cargo na makakabuti sa ekonomiya. You always connect what you do with the well-being of others who will be benefiting from your work. Then you will have a bigger perspective. Kung travel agent ka, hindi ka lang nagdadala ng ticket at nagde-deliver ng mga ganito. Sabi mo, I'm being a tool for the enjoyment of others or to have a successful conference. You connect with life. Lalong-lalo naman mga kapatid kung church worker kayo. Diba? Anong ginagawa mo? Eto, tumutugtog ng drum. Wala ka nga ng gana noon. No? Pero pag sasabihin, kasama ako sa praise and worship team, no? To lead the people in worshiping God. Alam mo, may katuturan ng pinagagagawa mo sa buhay. Do not treat work only as a means of employment to earn money. Do not treat work only as a means to very limited issues, no? But treat work as a means to enjoyment. Treat work as enjoyment by itself. Then you don't have to save for happiness because it happens whenever you work. Then whether you become wealthy or not, whether you enjoy your wealth or not, if you became wealthy, you would have already enjoyed. You would not be a big loser anymore. Ecclesiastes 5:19-20. Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. He seldom reflects on the days of his life because God keeps him occupied with gladness of heart. Sabi niya, kung kayo naman ay pinayagan ng Diyos na yumaman, in fact, hindi lang kayo pinayagan, pinayaman nga kayo ng Diyos, o anong nalalabing gawin ninyo? Enjoyin nyo. Siyempre, may mga sinabi sa mga naunang chapters na, do good. So do good with your wealth and enjoy your wealth. What is Solomon trying to say? Na hindi lang wealth ang pinag-uusapan. Kung ano man ang ibinigay sa'yo ng Diyos, appreciatein mo. And enjoy it. And if you can help others enjoy life too because of your giftedness, then do so. Yung may maganda kang boses, pinapakanta ko, pangit ng boses ko eh. Yung alam mo namang maganda, may ano ka magandang bahay, may darating tao, yung ang ganda-ganda ng bahay mo, lit-lit nga eh. Sasabihin mo pang gano'n. Hindi man sabihin ko, nga, nagagandahan din ako. Thank you, sister, and thank you, Lord. Yung mga taong gusto mo kumisang ingod-ngod sa palanggana dahil ang ganda talaga ng bahay, ang ganda ng bahay mo, di nga, pangit nga. Sabihin mo lang, ay, sa bagay, oo nga, pangit. Magsasama naman ang loob sa'yo. Pagkasi mong, wow, ang ganda-ganda naman ng garden mo, sira-sira nga eh. Sabi mong, oo, I also think so, and thank God, nagagandahan din ako. Bakit hindi mo appreciatein, no? Yung ibinibigay ng Panginoon, kailangan i-enjoy natin yan.
Those who are blessed with riches and the capacity, the time, the space, and the opportunity to enjoy their wealth should enjoy God's blessings. Ang nakakainis sa lahat yung binigyan mo ng mabuting, halimbawa, hirap na hirap ka magbigay ng pagkain, binigay mo mainit pa, tas lumamig na lang, di pa kinain. Kakatamad bigyan yun O kaya hirap na hirap ka, nagbiyahe ka pa, uwi-uwi mo, isang pagkain sa kanya, masarap na prutas, tas makita mo lang 3 days later, nabulok lang pala. Di ba? Ayaw mo nang bigyan yung kanyang tao. So, anong palagay yung nararamdaman ng Diyos sa ibinibigay niya sa atin na hindi natin ina-appreciate? So, you thank God. You praise God. Sister, ang ganda naman ng boses mo. I thank God. Nagagandahan din ako, sister. Kakantahan kita. Ganon. Hindi naman kayabangan yun. Sometimes you must sacrifice modesty for the sake of the truth. The truth is more important than false modesty. No? Kaya dapat nagpapahalaga tayo salamat. To be appreciative. Meron po akong isang kilala, di ko na sabihin sa inyo kung sino. Lagi ko siyang binibigyan ng damit. Tuwing ibibigay mo na lang yung damit, sabihin, naku, bagay to kay ganon, ibibigay ko to. Bagay to kay ganyan, ibibigay ko. Hindi man lang sabihin, wow, gusto ko tong isuot. Lagi niyang ipapasa sa iba. Ano ba, ini-impress ba niya ako na charitable siya? Pero I'm so displeased because I wanted to please him. No? Bibigyan ko siya, ipamimigay niya lagi. Gusto ko kasi ma-enjoy niya, kaya ako binibigay sa kanya. No? So pag may ibinibigay sa atin ang Diyos, bagamat tayo'y mabuting magbibigay sa kapwa, huwag nating papalampasin na hindi rin natin na-enjoy. Kasi pag ibinigay sa'yo ng Diyos, pang sa'yo yun Now, it's nice to share with others, but make sure that you please God by enjoying what He wants you to enjoy. Kung gusto kanyang bigyan, binibigyan kanya. Tatandaan nyo ito, kung gusto kang bigyan ng Diyos, hindi yun mahirap sa Kanya. Pero kung ayaw kang bigyan ng Diyos, sino pilit sa Kanya? So pag binibigyan ka, pasalamat ka. At lahat tayo binigyan ng Diyos. Lahat tayo may talent. Lahat tayo may kani-kanyang area. Hindi lang tayo nagbo-blossom, hindi tayo nagbo-bloom because you try to be somebody else. Because you try to copy your neighbor. Because you try to be what you are not. But if we're going to be true to ourselves and be honest with ourselves and cultivate the talents that God has given us, everybody will blossom. Alam niyo, hindi naman lahat ng halaman ng bulaklak mag-aagawan halimbawa sa liwanag ng araw Meron talagang orchid na para sa shade. May lumot na para doon sa ilalim. No? Merong lugar ang lahat. Hindi natin kailangan pag-agaw-agawan. Kaya nagkakaagaw-agawan because nandun siya sa ganung posisyon, gusto mo agawin yung posisyon niya, hindi naman yun na ibinibigay sa'yo ng Diyos. Yun ang talent niya, pinipilit mo siyang gayahin, hindi naman yun ang talent mo, nagmumukha ka tuloy trying hard, second-rate copycat. No? So, anong nangyayari? Hindi lumalabas ang iyong husay. Mga kapatid, tingnan natin kung ano bigay sa atin ng Diyos. At huwag nating asam-asamin yung nasa mesa ng iba. Ganyan pag nasa restaurant ka, yung order ng iba laging mukhang mas masarap. Nakatingin ka ng nakatingin, parang yun masarap yata yung order sa kabila. Samantalang wala namang namilit sa'yo, no-orderin mo itong pagkain mo. Look at what you have, enjoy it. That's what life is all about. Because God is good to all of us. More money doesn't mean more enjoyment. Less money doesn't mean less life. So, yan ang dapat nating matutunan. If God gives you wealth and goods and blessings, enjoy them. Learn from Solomon and find enjoyment in the little things you do. Find enjoyment in life and find life in enjoyment. Huwag tayo masyadong mag-guilty na lagi tayong masaya. Yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Be free from the burden of words. Remember, when you make a vow, fulfill it. Do not speak too hastily or quickly in the presence of the Lord. Mag-isip. At pag binitawan ng ating bibig, gawin natin pag sa Panginoon natin isinumpa. At hindi tayo pinipigil na umasenso, magsikap, ganda ng ating buhay, but not at the expense of your daily happiness, not at the expense of the little things in life which can really matter and which are affordable. Eat, drink, and enjoy. And later on, in fact, sasabihin ni Solomon, enjoy life with your wife. Yun ang sinasabi sa mga may asawa. Dapat yung spouse mo, kasama mo sa enjoyment. Yung spouse mo, barkada mo. Hindi kung sino-sino ang iyong kasama. Kasi kaya ka nga nag-asawa para yan ang maging kabarkada mo sa buhay. But God wants you happy. God wants us to be free from needless burden. Aming Diyos, nagpapasuri kami sa inyo ngayon. Kung meron kami mga foolishness sa aming buhay,
Meron po ba kaming style, meron kaming ginagawa, meron kaming habit or attitude na nagiging hadlang para masarapan kami sa ginagawa namin at para ma-enjoy nyo habang nakikita nyo kaming gumagawa. Surian mo kami, Panginoon, kung nakikita nyo kaming reklamo ng reklamo sa aming trabaho, sa aming kalagayan, compare kami ng compare sa sarili namin sa iba. Hindi na namin tuloy nakikita kung anong binigay nyo sa amin. Hindi namin napagyayaman yung ibinigay nyo sa aming mga buto, hindi tuloy tumutubo dahil kami nakatingin sa halaman ng iba. Turuan nyo kami, Panginoon. Ituro nyo rin sa amin yung mga kailangang sakripisyo sa buhay para kami umasenso. At ituro nyo rin yung kasinungalingan, yung mga pagsisikap at mga sakripisyong hindi naman dapat gawin. At nasa ganun, wala kaming masayang na pagod. Sabi nga ng Ecclesiastes, maiksi ang buhay ko, konti lang ang bilang ng aming mga araw. Nawa, Panginoon, mabigyan namin ng halaga ang bawat araw. Huwag kaming laging umasam doon sa tapos na, humanap doon sa wala. Tuloy, hindi namin na-appreciate kung ano yung nandito, kung anong nasa kamay namin, at kung anong meron. Teach us, O God. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan. Hingan natin ang Panginoon ng practical lessons for our individual lives. The Word of God is declared not to amuse us, not to increase our knowledge, but to change our lives. God wants you happy, but you've got to look into what is given you to equip you to be happy. Magbulay-bulay tayo. Kung may mga kakulangan tayo, ay hingan natin sa Panginoon ng kapunuan. Kung may pagkakamali tayo, pagpasya tayong ituwid. Sapagkat maiksi man ang buhay, it is never too late to always learn from the Word of God. Be alone with the Spirit of the Lord and be blessed.